Hello guys sa inyo po at welcome ulit dito sa Gawang Pinoy 3D Animation. Kung napanood nyo po yung mga dati kong video or previous video about object manipulation in Blender at natutunan nyo po ang mga basic shortcut keys nito, ay mas madali na po ito sa inyo ang lecture na ito about basic room creation. At para po maging isang artist ay kailangan nyo matutunan itong ituturo ko sa inyo about basic how to make cube. So, let's get started. Sa inyong computer or personal PC or laptop, i-open po ang Blender app in the start menu or search bar. So, makikita nyo dyan ang cube sa screen by default. Gusto kong baguhin ang background nito into dark mode. I-click lamang ang Edit and Preferences. Sa kanan ng search ay i-click at hanapin ang Blender Dark. Pinili ko guys ang Blender Dark para po ma-minimize ang stress ng aking paningin. Nasa sa inyo pa rin po yun guys kung gusto nyo pa rin ang Blender Light. Basta sa akin po pinili ko pa rin ang Blender Dark para po hindi po may stress yung mata ko. Bago tayo magsimula ay siguraduhin na muna na meron ka ng Blender app na naka-install sa iyong PC or sa MacBook. Kung wala pa naka-install ay open nyo lang po ang Microsoft Store at i-search ang Blender. And then, i-install nyo lang po. Guys, siguraduhin nyo lang din po na naka-enable ang Emulate Numpad. Guys, simulan na natin kung paano magmanipula ng cube. Okay, simulan na natin. Press 5 to switch orthographic view. Press 1 to see front orthographic. Yan na po ang front view ng cube na yan. I-click middle sa mouse para paikutin ang background. Guys, naging perspective na uli ang view ng camera. I-press ang shift and middle click scroll wheel para ma-move ang 3D viewport. Para makagawa ng simpleng room ay kailangan manipulahin ang cube under edit mode. Itapat ang cursor sa interaction mode, left click, and then left click edit mode. Itapat ang cursor sa cube, then Ctrl R. Left click, press escape. Middle click scroll wheel sa mouse to rotate 3D viewport. Para gawing room ang cube, paglalagay ako ng modifier na mirror. Ang silbi ng mirror ay para gayahin nito ang pagmanipula ng isang kalahati ng object. Kailangan ko i-delete ang kalahati ng cube. Press and hold shift, left click the 4 vertices, then press X. Left click vertices to delete them. So, nakikita nyo guys, kalahati na ang cube. Pwede ko nang lagyan ng mirror sa kaliwa ang half cube nito. Make sure guys na selected po ang cube sa outliner para ito yung lalagyan ng mirror. Sa properties, piliin ang modifiers, left click, add modifier. Piliin ang generate, then left click ang mirror. Pansinin nyo guys, naka-mirror na ang kalahati ng cube. Press A to select all vertices, then press G, X para sa X-axis movement. I-move ang cursor para makita natin ang mirror modifier. At ayan, ginagaya nito ang lahat ng half cube. Yan po ang silbi ng mirror modifier. Ang next step ko naman ay kahit igalaw ko ang half cube nito, ay manatiling nakadikit ang gitna nito or center. I-check ang clipping ng mirror modifier para magdikit ang mga half cube. Press G, X again. Ayan at nakadikit lang dahil may clipping na ito. Uncheck the box ang clipping para hindi na uli magdikit ang half cube. Pag walang clipping ay nag-overlapping lang ang mga half cube nito. I-check box ko na uli ang clipping. Pag mayroong clipping ang object ay wala nang overlapping na makikita. Guys, to test your understanding, hindi na po ako magpapaulit na maraming beses na sabihin ko ang ibang shortcut keys.
gaya ng 3D viewport rotation. Ito yung layunin ko ay para matuto ka sa mga lecture ko about this topic. Let us continue about object manipulation. Make sure na selected pa rin ang lahat ng vertices. Press S, Z para may-scale ang object sa Z-axis, then left-click. Ito guys, simulan ko nang gawin ang room ng object na ito. Sundan nyo ko guys. Press SZ to scale it on Z-axis. Move cursor pag-scale ng object, then left-click to finalize it. So, bigyan kita ng challenge. Gawin mo ay i-pause mo muna ang video na ito and then i-loop cut mo ang object sa x-axis nito. Pagkatapos nun, ay i-resume mo na ang video na ito. Kung nagawa mo ang challenge na ito, ay marunong ka na ng basic loop cut. So guys, let us continue this lecture. Press Ctrl R to cut the object. Left click and press Escape to finalize it. Kailangan ko ulit mag-add ng mga cuts sa object. To do so, left click ang loop cut and slide. Sa number of cuts ay pinili ko ang 2. Left click pag natapos na. Scroll middle wheel ng mouse para mag-zoom in or zoom out. Gayahin nyo lang ang ginagawa ko. Try mo rin mag-loop cut para mag-level up ang iyong knowledge and skills. Press S, Z, then move the cursor. Left click to finalize. Ang next step ko naman ay gagawa ko ng maraming bintana, siguro mga 3. Ang room kasi ay merong mga windows. Basta guys, sundan nyo lang ang ginagawa ko at gawin nyo po itong ng actual sa inyong PC or MacBook. Para piliin ang mga vertices, press and hold Shift, then left click the vertices. Para mas mabilis na gumawa ng mga windows, mag-add ako ng bevel. Press Ctrl B, then left click. Ang tawag dyan ay bevels. Mag-focus naman tayo sa face ng object. Igalaw ang cursor at mag-left click ang face icon. Press and hold Shift, then left click 3 faces. Press X and left click faces to delete them. Kita nyo guys na ang dating simpleng cube lang, malapit na maging isang simpleng room. Next naman sa front view tayo. Press and hold Ctrl or Shift ay pwede rin. Then left click the face again. Press X and left click faces para ma-delete. Ayan at malapit na itong matapos. Kailangan pa ng isa pang modifier na tinatawag na solidify para magkaroon ng thickness ang room. Pero mamaya na, konting manipulate muna sa Windows. Piliin natin uli ang vertex sa select mode, then press and hold Shift, then left click vertices ng mga windows or bintana. Sa y-axis tayo guys. Press S for scale and Y for y-axis. Move cursor para mag-scale sa y-axis. Pag okay na ay left click. Sa z-axis naman tayo guys. Press S for scale and Z for z-axis. Move cursor para mag-scale sa z-axis, then left click. Ngayon ay kailangan na nating dagdagan ng isa pang modifier para magkaroon ng thickness ang room. Balik tayo sa properties under modifier. Left click, add modifier, select generate, and left click solidify. Kapalan natin ng konti ang thickness kasi sobrang manipis. Left click to adjust its thickness. Left click to check box even thickness. Para pantay ang thickness, kailangan naka-checkbox ang even thickness. Guys, tapos na po ang simpleng room ng object. Isa itong simpleng cube lang dati na ngayon ay isa na ngang simpleng room. Kung na-absorb nyo ang kaalaman na ito ay masaya ako para sa inyo. Guys, bago tayo magtapos sa lecture na ito ay kailangan nyo muna i-save itong project na ito.
At dyan na uli nagtatapos ang lecture. Thanks again for watching this tutorial video.